Huwag bala sabi. Di dapat magpatasabi ng kung sino-sino. Mas mabuti diretso sa tao nasa likod ng issue. Surinan, pag-usapan, diretsahin. Dito sa Diretsahan, kasama si Pai Hilario. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Spear Cyber TV. The Luminous Hydra Shield Mask helps better reveal a more radiant and youthful complexion against the effects of exposure And to beautiful environmental aggressors. The Luminous Simply OFWs gubang malib at makibalita sa mga nangyayari sa Pilipinas. Samahan si Lou Medina. Sama-sama nating pag-usapan ang inyong mga karanasan abroad. Basta ikaw, OFW ang bida rito. Hello Philippines! Hello world! Dito sa Spear Cyber TV. Good morning mga kaibigan. Again, it's welcome sa ating palatuntunang Diretsahan. Ito po si Pai Hilario. Muli nagpupugi sa inyo. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kaibigan at mga taga-subaybay. Today is August 15. Tama ba? May pecha ba yan? Ayaw yan. August 15. Welcome po again sa ating palatuntunan Diretsahan. Marami na naman tayong pag-uusapan. Nung isang araw talaga naman. Nung isang araw nagbabasa ako. At ang talagang kahit yung nanggaling sa Department of Agriculture, si Secretary Manny Piñol, ang sinisisi mga economic managers ng gobyerno kung bakit daw hindi mabigyan ng importansya ang mga magsasaka. Ang mga magsasaka. Well, mga kaibigan, kung mapapansin nyo, kapakailan lang, nung early next year ba yun, o early this year, nagkaroon ng problema sa ating, sa bigas. At dahil sa pagkakaroon ng problema sa bigas, di mo nagkaroon daw ng shortage, kahit na man-made shortage, naipasa itong rice tariffication law. At dahil sa pagkakapasa ng rice tariffication law, ay naging liberalize ang importation ng bigas. Na marami nagsasabi, kahit ang kasalukuyang secretary ng Department of Agriculture ngayon, si Secretary William Darre, nagsasabi na pagkaminsan ang problema yung implementasyon ng mga batas. Kung bakit hindi nabibigyan ng benepisyo at proteksyon ng ating mga magsasaka. Pero alam nyo mga kaibigan, nakakalungkot lang dahil ang ating mga mambabatas ay parang gumagawa ng batas. Ang ating mga economic managers, ang Malacanang, ay parang nagpapasa ng mga solusyon sa mga problema na hindi naman gaanong pinag-iisipan. Katulad yan, naisabatas na ang rice tariffication law. Libreng-libre na sila mag-import ng mga bigas. Paano yung mga magsasaka natin? Ngayon lumalaro lang sa 12 hanggang 14 pesos kada kilo ang presyo ng palay. Chances are, ang mga magsasaka natin magiging bankrupt. Totoo yun. Kapag hindi nagawa ng paraan, habang nagbabasa ako ng mga artikulo, naiisip ko, sa isang araw, kakausapin natin dito, sa mga susunod na pagkakataon, kakausapin natin dito si Secretary Dar para mahinga natin siya ng ilang mga paliwanag at mga ilang suwestyon kung paano niya tutugunan itong mga problemang ito na kinakaharap ng ating mga magsasaka. Nag-iisip siya ng paraan talaga ngayon kung paano masusuporta ng ating mga magsasaka. Ang problema,
hindi sa pagtatanim ang binibigay nilang solusyon at iniisip na solusyon sa problema ng magsasaka, kundi sa ibang paraan. Another kind of livelihood, hindi ho farming. Yun ang malungkot doon. Pagka nagkaganon, chances are, mamamatay ang agrikultura. Mamamatay. Yun ang malungkot ho doon. Kaya ang mga Pilipino, baka dumating ang panahon, ang araw, na aasa tayo para kumain sa importasyon. Ngayon, habang binabasa ko yung artikulo, mga kaibigan, may naglalaro sa isip ko. At gusto kong malaman ng ating mga kababayan ngayon. Naisip ko lang bigla na, alam nyo ba mga kaibigan, na number 1 importer ng bigas natin, SM. SM ho? SM. Ha? Pero, pangalawa kay SM, ang malakas na nag-i-import ng bigas, bilyar. Bilyar. Na siyang pangunahing sponsor nung rice tariffication law. Ang gara no? Nag-number 1 pa yan nung nakarang eleksyon bilang senador. Ibinoto ng tao. Pero alam niyo ba? Siya ang primary sponsor noong rice tariffication law na nagpapahirap sa mga magsasaka ngayon. At dahil nasa ibatas yung kanyang panukala, sila ngayon ang malakas mag-import ng bigas. Paano ngayon ang mga magsasaka natin? Talaga nahihirapan. Pumapalo lang sa 12 hanggang 14 pesos ang kilo ng palay. Pagka ang mga magsasaka natin, mga kaibigan, mababa ang crop. Hindi ako nangiintriga. Sinasabi ko lang yung mga posibilidad at posibleng katotohanan na mangyari. Halimbawa nyo, mga kaibigan, ang mga magsasaka, mababa ang crop. Ano ang tendency yan? Ano ang chances na maaaring gawin yan? Nakakalungkot aminin, mga kaibigan. Ibebenta ang lupa. Ibebenta ang mga lupa. Pagka gustong ibenta ng mga magsasaka ang lupa, ang mga bilyar, maraming ahente para bumili ng lupa. Doon sila nakatira sa Las Piñas, sa Masiba Street. Take note of the name of the street. Masiba Street. Kung sakasakali ang mga magsasaka natin, mga kaibigan, ay mababa ang crop dahil sa napakababang preso ng palay, sa napakamahal na input sa pagtatanim, titigil yan. Malakas ang importation ngayon. Hindi ngayon nararamdaman ng tao ang pagtaas ng presyo ng bigas. As a matter of fact, mayroon pang nabibiling ngayon na bigas na, Duterte rice ba yun? Ha? Duterte rice. Duterte rice. Mura lang, 39. Pero, imported ho yun. Ang tanong ganito, si Pangulong Duterte ba nag-i-import doon? Hindi ho. Nakaw, maniwala ka naman. Hindi ho. Wala ba tayong mga pasakali dyan? Hindi naman ho siya nag-i-import doon, mga kaibigan. Hindi naman si Pangulong Duterte. Alam niyo kung sino?
Si Villar. Si Villar ang nag-i-import at pagkatapos, ang pangalan, Duterte Rice. Nabibili ngayon ng tao, mura. Oh. Ang tao ngayon, hindi nababagabag. Hindi nararamdaman yung shortage ng bigas. Wala silang pakialam ngayon. Tahimik silang namumuhay, kontentong namumuhay. Pero, ang mga magsasaka natin, nahihirapan. Ang punto ko, mga kaibigan, ganito. Kapag ka ang mga magsasaka natin, ang oras natin, mga kaibigan, 9 minuto makalipas sa alas 10. Mga kaibigan, pagka ang mga magsasaka natin ay mababangkrap, madaling ibenta ang lupa. Ang mga bilyar, mga kaibigan, maraming ahente para bumili ng lupa. Sino ba ang numero 1 realtor dito sa Pilipinas? Kinakailangan pa bang sabihin ko? Sila. At kung mapapansin nyo, mga kaibigan, marami na ho silang nabili sa mga magsasakang nababangkrap. At wala tayong mga kamalay-malay, mga kaibigan, na ang anak niyang si Mark Villar ay nakaupo ngayon sa Department of Public Works and Highways. Jajan! Yun ang mga kaibigan, katotohanan yun. Ang kanyang anak ay nakupo ngayon sa Department of Public Works and Highways. At wala tayong kamalay-malay, mga kaibigan, patuloy na nagpapagawa ng mga lansangan at kalsada patungo doon sa kanilang mga lupa. Ang tanong ko, mga kaibigan, ngayon, ulitin ko, sino ang number 1 realtor at pwedeng bumili ng lupa kapag nababangkrap ang mga magsasaka? Si Villar. Sila ho, mga Villar. At pagkatapos sa Department of Public Works and Highways sa kanyang anak, baka malay nyo, nagpapagawa ng mga kalsada, papunta doon sa kanilang mga lupang nabili para gawing subdivision. Natatandaan nyo ba yung issue, mga kaibigan, ng daang hari nung araw pa? Issue laban kay Manny Villar. Totoo po yun. Baka nauulit nang wala tayong mga kamalay-malay. Baka nauulit. Ang tanong ganito, sino ang mga pangunahing pwedeng bumili ng lupa kapag mababangkrap ang mga magsasaka? Villar. Sino ang pasimuno o ponente ng pagsusulong ng rice tariffication law? Villar. Ano ang epekto ng rice tariffication law na yon sa mga magsasaka? Mahihirapan ang mga magsasaka. Ngayon ba, meron binibigay ang gobyerno na suporta sa mga magsasaka? Wala. Chances are, ano mangyayari sa mga magsasaka? Bankrupt. Ayun o, mga kaibigan. Yun ang nakakalungkot doon. Yun ang nakakalungkot. Ngayon, pagka nagkaganon, sila ang bibili ng lupa. They can convert those agricultural land to subdivisions. Kaya mapapansin nyo, mga kaibigan, yung Manny Villar, there is no great difficulty on his part to become one of the richest man in the Philippines. Nagagamit nila masyado ang politika. Hindi naman ako sa nag-aakusa. Hindi ako nag-aakusa. Sinasabi ko lang ko. Ang totoo. Ngayon, ang tanong ganito, isa pa.
Bakit kaya nila nagagawa yan? No. Bakit kaya nila nagagawa yan? Ano ang dahilan? Alam niyo mga kaibigan, noong mga nakarang araw, napag-usapan namin to sa Department of Agrarian Reform. At natanong ko kay Secretary Castreciones at saka sa kanyang mga kasama, bakit ang bilis-bilis niyo na payagan ang mga tinatawag na agrarian reform beneficiary kahit hindi pa tapos yung 30 years paying period, no? They can convert the agricultural land to commercial. Bakit? Ang bilis. Ang tanong, ang sagot doon nila, kasi may batas eh. Yung batas, pinirmahan ng Pangulong Digong. May batas ikang sumusuporta eh. Sino nagpunente ng batas na yon? Heto, mga sinasabi ko sa inyong tao. Sila ang punente. Ang tanong ko pa, nung na-off the air na, bakit pa ganoon kabilis? Mas malakas sila sa presidente kaysa sa mga magsasaka. Hindi ko sinasabing kurap ang Pangulo. Hindi ko sinasabing kurap. Pero bakit gano'n na lang ang lakas ng mga bilyar kay Pangulong Duterte? Bakit? Bakit niya pinapayagan yung mga ganon? And eventually, Villar family will become one of the richest family in the Philippines because of the law they passed. At saka doon sa tulong sa kanila ng Pangulo, samantalang ang ating mga magsasaka, gipit na gipit. Gipit na gipit ho, mga kaibigan. Hirap na hirap. Kaya sila dumadayo. Magpapatuloy tayo sa usapan, mga kaibigan. Matapos lang ilang mga pala. Huwag maniwala sa sabi-sabi. Dapat patayan ang sabi ng kung sino-sino. Mas mabuting dumiretso sa tao na sa likod ng issue. Suriin natin, pag-usapan, diretsahin, dito sa Diretsahan, kasama si Pai Hilario. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Spear Cyber TV. Ikaw nag-OT. Ikaw na nagno-noodles. O nag-iipon para mariling bahay. May karapatan ka na. Sa Mikara, kaya mo nang magkabahay. Alaga mo pa ang pangangailangan ng pamilya. Edukasyon. Ihan. Liban. Ang pagod. Yang kayod. Mikara, may karapan ka na. Ang programang talakay sa nga nanunungkulan sa hanay ng ating pulisan, kasundaluhan at ibang law enforcement unit, maging ang mga nanunungkulan sa sangay ng pamaan, mag-isyonal at panglokalman, dito lang sa programang Public Servant sa Spear Cyber TV. Huwag maniwala sa sabi-sabi. Di dapat pagbatayan ng sabi ng kung sino-sino. Mas mabuting dumiretso tayo sa tao na likod ng issue. Suriin natin, pag-usapan, diretsahin, dito sa Diretsahan, kasama si Pai Hilario. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Spear Cyber TV.
Okay mga kaibigan, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang diretsahan. Ganito po tayo dito sa ating palatuntunan, wala tayong baligoy-ligoy. Diretsa, sabihin natin, at wala tayong mga pasikot-sikot. Totoo lang ang sinasabi ko namin dito. Ang tanong ko dito, bakit mahal na Pangulo? Masyadong nabibigyan ng importansya ang mga bilyar. At the expense of our farmers. Ano meron ng bilyar? Mahal na Pangulo. I'm not saying, mahal na Pangulo, na korap ka. Lagi mo sinasabi, you want to curtail corruption in the government. But this, I am not saying that this is corruption. Alam mo sa mga kaibigan, pagdating doon sa magbibigay lang ako ng analogy. When it comes to taxes, what is forbidden or not allowed or illegal, not allowed by law, is tax evasion. Tax evasion, illegal ho yun. Bawal ho yun. Labag sa batas. That is against the law. Pero, merong tinatawag dyan na tax avoidance. Dito pumapasok na ho yung maneuver. Yung tinatawag na tax avoidance, and that is allowed by law. Kaya marami mga negosyante nagagawa nilang they are deferring payment of taxes. And eventually, wait for the possible amnesty and compromises being offered by the government, by the BIR. Sinasabi ko lang yung pulo ko lang yan. Pag ang pinag-uusapan, taxes. Ngayon sa korupsyon sa gobyerno, I am not saying that what happened is illegal and against the law. As a matter of fact, they passed the law, rice tariffication bill. But, in effect, because of that rice tariffication bill, naging liberalize ang importation ng bigas. At dahil liberalize ang importation ng bigas, nahihirapan ang mga magsasaka. Nahihirapan ang mga magsasaka. Sila ngayon ang bumibili ng lupa para gawing mga subdivision. Real estate. Ang hindi napupunan ng tao, yung anak ni Villar, inilagay ni Pangulong Digong sa DPWH para ihanda yung mga properties na yan. Lagyan ng mga kalsada. I am not saying that this is corruption. But this is a clear maneuver to enrich themselves at the expense of the Filipino people, the farmers. Huwag kayong magagalit sa akin, sinasabi ko lang, kung palagay nyo hindi totoo sinasabi ko, well, nasa sa inyo yun, I welcome anybody who would like to contest what I am saying. Sinasabi ko lang, mahal na Pangulo, panawagan lang. Panawagan. Bakit ganito? Nahihirapan, napakarami mga magsasaka na nabibilang sa mga mahihirap na pamilya. Pagka nangangampanya mga politiko, lagi na ang pangako ay para sa matulungan ng mga mahihirap. Pero bakit ganito? Ang nabibigyan ng prioridad para sa mga isinasagawang batas, yung mga mayayaman at yung mga nagpapayaman pa. Pagkatapos ngayon, pagka mahihirap na ang buhay, lalong-lalo na sa mga kainayunan, ano ang chances na maaaring mangyari? Pagka nakakaramdam sila ng hirap. Sabi nga ni Ninoy Aquino noon, bagamat mali yung pagkakasalita niya, galit na galit sila kay Marcos dahil ang dami-dami pinagagawang infrastructure
ni Marcos sa mga panahon na yon. Alam mo sabi ni Ninoy, bakit? Makakain ba ng mga tao yung mga infrastructure na yan? Nasabi tuloy yun. Dahil sa kanyang pangako na gusto niya na di umano tulungan ng mga magsasaka. Ngayon, si Pangulong Digong, ako I'm not saying na tama si Ninoy. Loko rin yun eh. Si Pangulong Digong ngayon, meron siyang tinatawag na mga programa. Build program. Ano ibig sabihin yan? Mga infrastructures tungo sa kaunlaran. Pero mahal na Pangulo, habang ginagawa mo yan, may pumapasang mga batas na magbibigay kagipitan sa mga mahihirap nating kababayan. Baka naman po pwedeng pag-isipan nyo. Hindi ba tayo nag-echo? Ha? Okay. Okay lang. Baka naman mahal na Pangulo pwedeng pag-usapan to. Pag-isipan. Nakakatakot ito mga nangyayaring ito. Lalong-lalo na sa mga darating na panahon. Ako, hindi ko sinasabi to na totoo. Pero may higing kami, mga kaibigan, na si Manny Villar tatakbong presidente. Pagka nagkaganon, patay tayo. Bakit ang gaanggaan ng kamay ng Pangulo para sa kanila? Para sila pagbigyan. Kaysa pagbigyan ng karaingan ng mga mahihirap. Mahal na Pangulo, I'm not saying, kasapakat kanila. Pero sana naman, dinggin mo rin yung yung kapakanan ng mga magsasaka. Pagka nahihirapan sila, nung araw, panahon ni Marcos, sabi ng bintang, nahihirapan ng mga tao. Bakit? Makakain ba yung mga infrastructure na yan? Sabi ni Noy. In effect, tuloy, ang mga tao, nangyayari? Naniniwala kay Noy. Paano ngayon? Ang Pangulo, mayroon tinatawag na build program. Pagkatapos may mga pumapa sa mga batas na nagbibigay ng paghihirap sa marami nating mga kababayan. Paano kung may magsabi ngayon? Bakit? Makakain ba ng tao yung build program mo? Kaya nangyayari tuloy, yung mga estudyante, yung mga mahihirap sa mga kanayunan, pagka nakakaramdam ng kalam na sikmura, ang dali-daling maakit para sumama sa mga lumalaban sa pamahalaan. Mahal na Pangulo, baka naman isa yan sa mga dahilan. Pag-isipan niyong mabuti. Baka naman isa yan sa mga dahilan kung bakit lumalala ang problema. Dahil sa pagbibigay pabor doon sa mga iilang tao na nakikinabang sa kapangyarihan mo at kapangyarihan nila. Yung kapangyarihan nila at kapangyarihan mo, pinagsasama-sama, nahihirapan yung mga mahihirap. Paalala lang sa akin. Ang sabi mo, matanda ka na, you want to leave legacy for the poor. Huwag namang mas malaki yung legacy na maiiwan mo doon sa mga mayayaman at the expense of the poor. Nasabi ko lang mga kaibigan. Nasabi ko lang. Kasi, problema ngayon. Ang gobyerno napapasok na ng mga makakaliwang grupo, ng mga militanteng grupo. Ang mga kabataan, kahit nasabihin pang hindi napakagagaling, ang dali nilang makita yung posible, yung posibilidad ng pagkakaroon ng kahirapan. Ano mga dahilan nito? Kaya tuloy marami mga kabataan ang nahihikayat sa mga paliwanag nila ng mga lumalaban sa pamahalaan para sumama sa kanilang grupo. Lumalaki problema, mahal na Pangulo.
Pero habang may mga problemang ganun, masyado nyo naman yata ninyong nabibigyan ng pabor yung inyong mga kaibigan na mayayaman. Na mayayaman. Yun lang mga kaibigan, nasabi ko lang, at sana yung mga bagay na yan, mabigyan ng pagkakataon, ma-reconsider. Baka sakali makabawi pa. Biro nyo yung mga alien na budlans ay binibigay ng Department of Agrarian Reform. Dapat yan yung mga magsasaka, ibinibigay sa kanila para sakahin yung lupa, para matulungan, magkaroon, ma-insure natin yung ating pagkain. Kaya ginagawa ng agrarian reform yun, para tumulong sa pamahalaan. Para ma-insure ang pagkain ng mga Pilipino. Pero pagkatapos ng 5 taon, ang plaso nun dapat 30 taon. Pinayagan ng Pangulo, i-convert sa napakaagang panahon. Bakit? At sino may mga kakayahan bumili ng mga lupang yan? Yung mga developer. Pagkatapos, yung anak ng mayaman na yan, nilagay mo sa Department of Public Works and Highways. Ayon sa mga nagmamasid, gumagawa ng mga kalsada papunta doon sa mga lupang nabili nila. Ang galing, ano? Ang galing. Patuloy tayo mga kaibigan, matapos ang ilang paalala. You know how a certain smell, or taste, or touch, or sound, or sight can take you somewhere? And how that somewhere isn't a place. It's a feeling. It's a moment. Because time is fleeting. A moment is experienced just once. But some moments, the great ones, are remembered forever. I guess that's why they say, we don't remember days, we remember moments. Or that life itself can be measured in moments. We love putting wonder and beauty in your moments, making them better, making them unforgettable, making them something you can keep forever. Because moments are the best things we can ever have. Come and celebrate your moments with us. Huwag maniwala sa sabi-sabi. Hindi dapat pagbatayan ng sabi sino-sino. Mas mabuting dumiretso tayo sa taong nalikod ng suriin na pag-usapan. Diretsahin. Kita, diretsahan. Bayario. Alas 10 sa umaga. Dito na, Spear Cyber TV. Okay mga kaibigan, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang Diretsahan. Ito pa rin si Bay Hilario kasama nyo hanggang mamayang ang bilis ang oras natin. 32 minuto, makalipas na ang alas 10 ng umaga mga kaibigan. Tuloy tayo sa ating pinag-uusapan. O siya nga pala, kamakailan, iwan na natin yung mga bilyar, sinasabi kong yan. Napaliwanag ko na eh. Sana mabigyan ng konsiderasyon yan. Mapag-isipan. Mag-ingay tayo mga kaibigan tungkol sa mga bagay na yan. Lalong-lalo na yung mga magsasaka. At sana makakita rin yan ni Secretary William Dar. Ngayon, lumipat tayo ng usapan. Di ba kamakailan lang sikat na sikat si Manila Mayor Isko Moreno? No, Joshua, no? Antimano, sikat eh. No? Wala naman kasi nagagawa niya. Kahit sa social media. Antimano, milyon ng viewers eh. Di ba? Gulat ako eh. Bilib ako. Oo. Kaya lang, habang lumalaon mga kaibigan, parang na-OA na ako. Parang OA na. Maganda siguro, gawin mo yung trabaho mo, ayusin mo yung Manila, nang hindi masyadong pasikat sa media.
Eh, pag bisita mo pa lang sa presinto, kasama mo media eh. Oo eh. Lahat ng ginagawa mo, parang nangyayari, papasigat ka. Pero tama naman yung ginagawa mo. Kaya lang parang OA. Oo, parang may kasamang, alam mo na, oo, parang nag-aartista ka. Ngayon, dahil sa ginagawa ni Manila Mayor Isko Moreno, Dumagoso, may mga gumagaya. May mga gumagaya. Nung isang araw, ang mayor ng Quezon City, kasama rin ang media. Oo, nagkasakwa ng mga pinagsasabi para sa mga magagandang balakang sa Quezon City. Ito naman mga media, tuwang-tuwa. Siguro nakakargaan. No. Alam mo yung isa, no? Huwag kayo magagalit sa akin. Oo. Huwag kayo magagalit sa akin. Kaya minsan hindi ako malapit sa mga ganon. Grupo-grupo. Dahil sa naririnig ko, na yung pang hihingi sa mga politiko, tradisyon na nila. Ayoko. Yung daw panghihingi ng media sa mga politiko, tradisyon. Never kong natutuhan yan sa media. Na yung panghihingi, tradisyon. Kaya ako lumalayo. Ayaw ko. Pero kalimutan natin yun. Sila yun eh. Okay lang. Bahala sila sa buhay nila. Nasabi ko lang, ayoko nun. Might as well, I do business on my own. At ang ginagawa akong ito, para pakikipagkaibigan lang sa taong bayan. Baka in so doing, nakakatulong ako. Yun lang ako. Pero ako, magnenegosyo ako. Pero never kong kayo i-adapt sa sarili ko na yung panghihingi, tradisyon. Di maganda. Ngayon, siyempre, dahil sa ganon, binobola sila ng mayor. Binobola sila ng mayor. Gusto ko naman sabihin ngayon. Mayor Joy Belmonte, gusto mong ayusin ang Quezon City. Salamat. Salamat. Pero gusto ko rin sabihin sa iyo, baka po pwede, yung asosasyon ng mga ngalakal ng basura dito sa Quezon City. Nakahampa lang ang mga maruruming truck nila yan. Pinadudumi yung kalsada. Minsan tumatakbo yung mga hauler ng basura. Nalalaglag sa kalsada yung mga basura. Walang gumagawa. They are ignoring it. Everybody ignores it. Ngayon, isa pa. Mayor Belmonte. Baka gusto mong silipin yung pader ng Lamesa Dam. Nakita mo ba yun? Parang may bahay na rin sa loob at tinatambakan ng kalakal ng basura. Yung loob ng pader ng Lamesa Dam. Gilid ng pader na yung tubig na. Mayor Belmonte. Baka gusto mong tignan yan. Kaalyado mo yung mayor ng, yung barangay captain ng Payatas. At presidente ng Haulers Association ng Quezon City. Ang tingin ko, sila may kagagawa nun. Nilalagay na yung basura sa loob ng pader ng Lamesa Dam. Kapag ka nagkakaganon, chances are, katabi na ng tubig yung mga basura. Nagsasabi lang ako ng totoo. Mayor, tignan mo yung kagagawa ni Manny Guarin ng Payatas. Kalyado mo yata yun. Kung talagang gusto mong ayusin ang Quezon City, alalahanin mo ang buong Metro Manila, ang Maynilad, Manila Waters,
Ang inaayos silang tubig at pinoprocess sa tubig, tinitreat para maging potable, nang gagaling sa Lamesa Dam. Pagkatapos nilalagyan yung tubig ng Lamesa Dam ng mga basura doon. Mayor, inihahain namin sa iyo ang impormasyon na yan. Inihahain namin sa iyo ang impormasyon na yan. Oh, yun lang unuan. Panawagan nyo yun. Sideline nyo, kumaga, nasagasaan ko lang. Nasagasaan ko lang. Ngayon, kalimutan natin yan. Ako naman, nananawagan lang sa iyo, Mayor. Total, kinakaibigan mo mga media yan na mga nakasampay doon sa tungki ng ilong mo. Alam ko, piyayo mo, dati rin media eh. Ha? Media rin eh. At alam ko, baka may mga ghost employee ka pa dyan media eh. Ha? Huwag kayo mapipikon, ha? Sinasabi ko lang totoo. Kaya lang, kung gusto nating ayusin, napakarami mong dapat ayusin. Talagang napakarami. Mayor Belmonte, Joy Belmonte. Sana hindi lang pakunwari ang sinasabi mong aayusin mo ang lungsod ng Quezon. Sana hindi lang pakunwari. Maniwala kayo mga truck ng basura mo. Tumatakbo sa kalsada, sa Commonwealth, malalaglag yung basura, hindi walang hihinto. Nagkalat sa Commonwealth. Eh, doon inihahatid sa Montalban yung basura. Dumadaan ngayon sa Litex Road, sa Payatas Road. Maniwala ka kung malaglag ang basura sa kalsada, sinasagasaan lang. Walang nagmamalasakit. Ha? Kaya pumasok ka dyan sa kalsadang yan, pagka dumi-dumi. Pagka dumi-dumi, Mayor Belmonte. Huwag mo naman payagan na yung Quezon City maging kasing dumi ng mga adhikain ng ilang politiko na ang gusto magpayaman sa gobyerno. Yun lang o. Yun lang. Lipat tayo mga kaibigan sa ilan natin mga issue. Sabi nila, ito raw Filipino presidential, ano ba to? Yung PACC. Ano bang, of crime, crime and corruption. Yung PACC. Nag-iimbestiga sapagkat na ito raw PCSO, itong Philippine Charity Sweepstakes Office, gatasan ng ilang mga politiko. At may mga binabanggit na silang mga pangalan, pero hindi natin sabihin. No? Nag-iimbestiga na sila, nagkakaroon sila ng lifestyle check. Ang masakit dito, malungkot, kahit ano gawing investigasyon ng PACC, ang kanilang kapangyarihan is purely recommendatory. They have no right in any way to prosecute. Ang function nila at ang kapangyarihan ay recommendatory in nature. Sa ating Department of Justice at saka sa Ombudsman. No. Pero kung lumabas sa mga balita, pagka gumagawa sila ng mga investigasyon, ang laki-laki ng mga balita. Oo. Ang laki-laki ng mga balita. Pero sa katotohanan, mga kaibigan, sana makakita ng COA yung katotohanan na ang pera ng PAGCOR
Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ang conduit nila para tirahin ng pera niyan, Philippine Sports Commission, allegedly for the development of sports. Allegedly for the development of sports. Pero ang totoo mga kaibigan, walang nade-develop. Nauubos ang pera. Ang nangyayari, yung Philippine Sports Commission, magagaling din mga commissioner dyan. Dumadaan sa kanila yung pera. Nagiging conduit. Nakikinabang din sila. Pero walang nade-develop na sports. Asa ng pera na nanggagaling sa pagkor at PCSO na dumadaan sa Philippine Sports Commission. Sana kung ang PACC mag-iimbestiga, kompletohin nyo. Kompletohin nun ninyo. At saka wag lang wag lang yung Pagkor at PCSO, tignan nyo, yung PACC. Tignan nyo ang BIR. Tignan nyo ang BIR. Dahil sa poder na ibinibigay ng Kongreso sa BIR, maniwala ka. Bilyon ang pinag-uusapan. Bilyon ang tax deficiency na kinakana dyan. Panahon pa lang ni Dulay. Oo. Nagkakaamurahan nga sila dyan eh. Takot nga silang sumabit dyan eh. Marami. Ngayon, ano ang mga pinag-uugatan ng korupsyon? Ang mga negosyante, tumatayong collection agent ng BIR. Ngala Pangulo, ikaw na naman ang tutumbukin ko. But intentionally, itong mga negosyante na to, hindi magbabayad ng buwis. They will not remit the money to the government. Ano gagawin ngayon ng BIR? Mag-i-issue yan ng letters of authority. Isa yon. Letter of notice. Pangalawa yon. At saka yung TBN, Tax Verification Notice. Tatlong klase ho. Yung ipinadadalang sulat ng BIR sa mga negosyante para mag-imbestiga. Letter of authority, letter of notice, at saka tax verification notice. Mag-iimbestiga ho yan. Ang problema, pag nag-iimbestiga na, nagkakaaregluhan. Pagka malalaki negosyante, bilyon ho ang pinag-uusapan. Matitipid ng ano yun, pumapasok sa compromise. Yung mga corrupt na opisyal ng BIR. At commissioner pa mismo, mahal na Pangulo. Kaya nangyayari, ang gobyerno, kulang at kulang ang pondo para magbigay ng serbisyo sa tao. Bakit? Ninanakaw ng mga negosyante. Kasabwat yung ilang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Sana, itong PACC, kung makakanana rin lang kayo, isama nyo na yan. Isama nyo na. Oo. Hindi ko na babanggitin kung sino-sino kayo. Jimenez. Hindi na. Basta sinasabi ko, yung PACC. Oo. Isama nyo na yung ginagawa ng BIR. Napakalaking pera ang nawawala. Higit pang mas malaki kaysa sa nawawala sa Pagkor at saka sa PCSO.
O baka naman dyan sa partang yun, o baka naman natatakot kayo. Napaghimasukan pa yan. Bakit? Huwag niyo sabihin tatagilid na kayo dyan. Sinasabi ko lang mga kaibigan. Dahil totoong nangyayari yan, at napakalaki ang nawawala sa taong bayan. Sana ang PICC, maganda yung ginagawa nyo para hanapin ang pera ng PCSO. Makarating sa tao yung mga dapat na benepisyo, maging sa pera ng PAGCOR. Pero, isama nyo na BIR. Yung customs, hayaan nyo na si iba yun. Pero BIR, samahan nyo. Marurunong naman kayo dyan eh. Marurunong naman kayo. Sinasabi ko lang sa inyo, yung mga pinag-uugatan, kaya maingay ako rito. Yun lang Magpapatuloy tayo mga kaibigan, matapos ng ilang paalala. Hello mga Lodi! Anong hinihintay natin? Tayo na tumali at manalo. Ako pa rin kaya ang iibigin mo. I used to think that love was just a fairy tale. Spear Cyber TV, handog sa inyo ng Hello Philippines, Hello World! She's gone out of my ang bigay ng may kapal. Every Saturday, 10 p.m. to 12 midnight with Tita Lu Medina and Mark Rimulya. I'm strong, I'm sure, and in control, a lady with a Luminous Shield Mat helps reveal a more radiant, youthful complexion against effects of exposure Beautiful. by lasers. Luminous Okay mga kaibigan, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang derechahan. At siya nga pala, maalala ko, madagdag ko yung mga sinasabi. Sa mga sinasabi ko kanina. Alam nyo mga kaibigan, meron panuwakalang batas ngayon na isinusulong at pala, ang balita ko, nakapasa na sa House Committee yung isang batas na nagbabawas sa corporate income tax. Oo. Pero ang balita ko, gradual. Taon-taon, 2%, 2%. Ba't kinakailangan bawasan ng corporate income tax? Bakit ho? Bakit? Sana maipaliwanag yung mabuti to dahil kung hindi maliliwanagan ng tao to, bakit kinakailangan bawasan? Pagka binawasan mo ang corporate income tax, lilit ang income tax ng mga korporasyon. Yung matitipid ng mga korporasyon na yun, kanino ibibigay yun? Huwag mo sabing ibibigay sa tao yun. Siyempre sa mga negosyante yun. Ang tanong ganito, bakit kinakailangan bawasan? Sino may gustong bawasan ang corporate income tax? Hindi may iwasang isipin ang may gusto niyan na babawasan yung mga negosyante mismo. Ano ang magandang ibinibigay? Dahilan. Ano magandang dahilan na ibinibigay naman nila ngayon para bawasan yung ang corporate income tax? Bakit? Sa mga susunod na araw, mga kaibigan,
Pag-uusapan po natin yan. Oo. Katatapos na ng eleksyon, no? Kaupo pa lang na mga nanalo na inihalan ng bayan. Pero ito, may nang susulong na bawasan ang corporate income tax. Ano kahulugan nito? Ito ba ang kahulugan ng pagbabayad ng mga nanalong politiko sa mga sumuporta sa kanilang mga negosyante? Para makabawi sa mga ginastos sila sa pagsuporta sa mga politiko? Hindi ako nagbibintang, pero bakit? Meron na nagpasa ng bill na magbabawas sa corporate income tax. At ang balita ko, napakabilis, pasado na sa House Committee. Talagang ambaksik. Ambaksik. Oo. Talagang ako'y nalulula ako dito sa mga nangyayari na to. Oh. Pero sa isang araw na natin pag-uusapan yan. Oh. Sa isang araw na natin pag-uusapan. Nachichismis ko lang sa inyo. Naibabalita ko lang sa inyo kung ano nangyayari mga kaibigan. Oh, ano mga pinaggagawa nila para bigyan ng proteksyon ng ano. Ngayon, iwan na muna natin yan. Ito raw, PNP, CIDG, kahit daw lumutang na yung mga batang nare-recruit ng mga NPA, ng mga militanting grupo, magdidemanda pa rin. Ang tanong ko lang sa mga otoridad natin, paano Pangulo? Nung araw, ang Communist Party of the Philippines, illegal. Illegal ho siya, illegal. Kaya pagka ikaw, nagmiyembro sa Communist Party of the Philippines, huling ka for becoming a member of an illegal organization, of an illegal group. Kasi, yung Communist Party of the Philippines, illegal ho yan. Okay, tapusin natin ang usapan. Nalaglag si Marcos. Nilegalize nila, Cory, ang Communist Party of the Philippines. Ang tanong ganito, mga kaibigan, para sa mga taga-PNP, hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataon, parang pag-usapan yung mga bakla eh. Gusto ko sana pag-usapan natin yung mga bakla eh. Pero ito muna pag-usapan natin. Nung bang maging legal ang Communist Party of the Philippines, ito gusto ko lang mapaalala sa mga nakaupo ngayon sa Kongreso at sa Senado. Carried ba na nagiging legal din ang New People's Army? CPP, NPA, yan po ang ano yan. Na-legalize ngayon ang CPP, ang Communist Party of the Philippines. How about the New People's Army? At pagkatapos, meron mga makabayan black na taasan, inaamin nila, na nagre-recruit sila ng mga kabataan para maging miyembro ng New People's Army. Ano gagawin nyo rito? Umiiyak kami mga magulang. Ang mga kabataan na nahihikayat, sumama sa New People's Army at marami nang napapatay. Ang tanong, yung mang pagiging legal ng Communist Party of the Philippines carried with it the legalization of New People's Army? Natatanong ko lang bakit parang nakatali mga kamay nyo na umaksyon? Yung ilang mga mambabatas natin, ang Pangulo, nagsasalita ka, pero parang kulang ka sa gawa.
bang kulang ka sa gawa? Ang tanong ko nga dyan nung ma-legalize ba ang Communist Party of the Philippines, kasama riyang nalilegalize ang New People's Army? Kinakalaban nga kayo, pinagpapapatay nga kayo, PNP. Pinagpapapatay kayo niyan. Pagkatapos ito ngayon, may mga kabataan, militanteng grupo, miyembro ng Kongreso, nagre-recruit ng mga kabataan, idinadagdag doon sa New People's Army. Ang baksek, ano ngayon ang gagawin nyo? Ako naman, nagtatanong lang, kasama ba? Ba't kayo nahihirapan Kasi parang nahihirapan kayong humanap ng solusyon. Kasama ba ang na-legalize ang New People's Army, ng Communist Party of the Philippines, ang New People's Army? Para sabihin yung nahihirapan kayo at ayaw yung malabag ang karapatang pangtao? Illegal ang New People's Army. Anong karapatang pantao pinagsasabi nyo? Para invoke ng mga nagre-recruit ng mga kabataan na mapasama sa New People's Army. Nagtatanong lang ho kami, mga kaibigan. Sa mga susunod na pagkakataon, pag-uusapan pa rin natin yan. Pag-uusapan pa rin natin yan. At sisikapin natin makausap yung mga taong pwedeng sumagot kaugnay sa mga tanong na yan. No? Bakit napapayagan? Bakit natotolerate yan? Hindi nyo ba kayang pahintuin yan sa mabilis sa panahon? Hihintayin nyo bang dumami pa ang mga kabataan na masira ang mga kinabukasan bago kayo totohan ng kumilos para pigilan yan? Tanong lang ho yan ang isang simpleng tao katulad ko, ni Bay Hilario. Well, mga kaibigan, wala na tayong oras. At sa mga susunod na pagkakataon, ilalahad ko pa rin sa inyo yung mga issue na yan para sa ganun mapag-usapan natin. Pansamantala, nagpapaalam po kami sa ating mga kababayan. Magbabalik po kami bukas sa ating palatuntunang Diretsahan. Ito po si Bay Hilario, muli nagpupugay. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Huwag maniwala sa sabi. Hindi dapat patayan ng sabi kung sino-sino. Buti, dumiretso tayo sa tao sa likod ng issue. Suriin natin. Papan. Diretsahin. Dito sa Diretsahan. Tama si Bay Hilario. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lang sa Spear Cyber TV. Usapin, talakayin. Opinyon, lilinawin kasama si Rosel Lopez, umaarangkada sa Spear Cyber TV. Mga maiinit na balita, mga pangyayari sa buong maghapon, ihahatid ni Rosel Lopez sa News Recap. Ihahatid ngayon na sa Spear Cyber TV. Mga OFWs, gusto nyo bang malibang at makibalit mga nangyayari sa Pilipinas? Samahan si Tita Lou Medina. Sama-sama nating pag-usapan ang inyong mga karanasan abroad. Basta ikaw, OFW ang bida rito. Hello Philippines! Hello world!